Okay, ang 10-year Lucky Pillar po sa 500 pesos natin ay hanggang sa 25 na po yung promo. So, yun po ang 10-year na pagbabasihan ninyo kung anong year po magaan ang pera sa inyo. So, yung that time, yung iba, so yung 10-year Lucky Pillar kasi, yun po nagbabase ang swerte at malas ninyo na taon. Okay, so ang swerte at malas na taon is andito po sa 10-year Lucky Pillar. Ito po yung 10-year Lucky Pillar. So, andito, ang ipapadala sa inyo is yung sariling element. So, yun ang makukuha nyo. Email po tayo, hindi tayo magbabase sa messenger. So, you have to send your email and we will send it via email. Trabaho po talaga siya. Tapos, ang makukuha ninyo is the self-element analysis, kung ano yung pinaka-strong ninyo na element. Ang element po, meron tayo element na fire, earth, water, metal, and wood. Yun po ang mga element natin. So, saan magagamit ang element? Number 1 po, sa mga binibili natin sa bahay. Kung ano ang ipapasok natin sa bahay, isa yan nagdadala ng swerte at malas. If you're too much sa inyong element, sa inyong bahay, that's the cause ng blockage ng mga perang papasok. Now naman, sa mga damit, too much po kasi every color of our damit, it represents po yan sa element. Intindihan nyo? Kaya kung inyong mga damit, kung inyo pong itong observeran, merong swerte at merong malas na gamit. Okay? Now, in terms naman po sa mga charm, mga pampaswerte, every charm have a corresponding element. Kung too much ang kinuha mo, that's the time hindi mag-effect ang iyong pampaswerte. Kasi ang element na kinuha mo, hindi ayon sa'yo. Or too much na siya, mas lalo ka pang nasusunog ka na sa element na sa'yo. At dapat, nagfo-focus ka sa weak mo na element. That's why sa analysis po, sa mga nakatanggap na po ng 500 pesos 10-year Lucky Pillar, you have to study your chart. Kasi hindi yun kasama ang explanation. Ini-explain ko po dito sa TikTok at sa live ang ibig sabihin ng self-elements. Makikita mo doon kung ano ang pinakamalakas na number, yun po ang pinakamalakas mo na element sa buhay mo. Example, sa kanyang anak, element niya is earth. 3 ang score. So, yung pinakamataas, element, earth. So, mga earth tone na mga damit ang kunin niya. At saka mga earth tone na mga accessories. Mga earth tone na mga pampaswerte. Kung gustuhin niya pumasok sa pampaswerte, earth po. Mga earth din na mga activities. So, nasa lupa. Example, volleyball, soccer, whatsoever, basta lupa nakaapak sa earth. Yan po ang kanyang hiyang. Now, i-focus natin siya sa dalawang, if ever dalawa or isa, depende yan sa nagpapa-destiny chart. So, high pine. So, kung iyong basihan, meron tayong pinaka-weakest. So, doon tayo magbabase. Ang pinaka-strong po, pwede nyo i-adapt, tapos wag sobra. Doon meron din po tayong dalawang elemento, others, depende yan sa nagpapa-base or nagpapa-destiny chart. Meron tayong weak element, either dalawa or isa. Pero yung mga balanced base or yung mga balanced element, wala po yan ha, walang remedy. So, example, yung 5 elements niya is si Wu Jing, have too many earth. So, your D-Master is metal, yan ang metal mo, ibig sabihin yan ang swerte mo. Yan ang D-Master kasi yan ang iyong element. No? So, and it needs to be supported by water element. So, ibig sabihin, kailangan niyang ipasok sa buhay ni Aquila ang mga water element. Ano ba ang mga water element? Yung mga mutya sa tubig, mga water element po, ibig sabihin, kukuha siya ng mga, mga according po sa tubig. No? So, yun po kailangan niya para mabalance ang kanyang buhay na merong swerteng darating at hindi mawawala agad. Kung may pera, magstay, hindi lalabas. Now, sinabi din dito sa self-elements analysis, also you avoid to have more wood. So, hindi siya magpapasok ng more furniture kasi wood yan. More kung ano-ano yung mga pinapasok ng mga statue, mga wood, mga ganun ba. So, i-avoid niya kasi too much na kasi earth yung malakas sa kanya eh. Earth and wood is pareho. So, nilagay dito, wag kang masyadong sa wood element mo. Tapos, after nyan, kung ikaw po ay yung base mo is tawag dito
strong. So, may mga remedy. Example ditong pinasa ko sa kanya. Your Bazi is too strong. So, mayroong nagpapaano sa amin na ang kanyang destiny chart is too much strong yung kanyang element. So, may mga remedy. Mamili ka sa pinaka-weak mo, which is yan po ang remedy para magkaroon either sa clothes mo siya ipaagi or sa accessories represented by some specific colors. Like sa metal. Ang metal po is white. Mga white color, apricot, and golden. So, yun ang mga metal element. Yun ang swerte sa inyo ha. Tandaan nyo yan. Either sa mga damit or sa mga accessories ninyo. Sa mga wood, mga cyan and green, mga wood yan. Tapos sa water naman, black and blue. Sa fire, red, purple. Ako fire ako, kaya hiyang sa akin ang purple at saka mga red na mga element. That's why I have mga red na mga accessories. And sa mga earth tone, yellow and sa earth element, yellow and brown. Tapos sumunod po doon yung 10-year lucky pillar. So ito yung best 10-year cycles. Yan, makasaka na ko, out na ko. Lagi. Lagi, saka na ko ron. Okay, andito yung age kung kailan kayo maganda ang pasok sa inyo ng kapalaran. So, ibig sabihin, that's the time na pwede ka mag-open ng business, mag-work, mag-apply abroad, makabili ka na ng goal mo, which is the bahay, yung mga importanteng goal, bahay, makabili na sasakyan, ang business mo, i-open, maging boom. Hindi ka babagsak. Kung mag-marriage ka naman, that's the time na pwede kang pumili o magpakasal na, or that's the year. Kasi okay ang magiging partner mo dyan or okay yung buhay ninyo. Kunan mo ng destiny chart, Maui, kasi malalaman mo dun yung cycle niya. Yung mga dapat iwasan. So, yun po. Andito yung age, kung kailan siya maging okay. Kung anong year, maging okay. Tapos, merong mga heavenly stems. So, yun yung mga accurate niya na mga element. Tapos yung earthly branches, andun yun yung mga, mga kasama na, yung mga, pwede niya maging supporters. Example, supporters niya yung taon na yan, yung mga roster. Tapos ang best niya na metal is best niya na element is metal. So yun ang mga dapat, example, metal. So ibig sabihin, pwede kang magnegosyo ng mga related sa metal. Yan po. So, yeah, yan lang po ang makukuha nyo sa 500 pesos. Which is, for me, okay na po yan. Ang importante po, malaman mo if you're weak Bazi or strong Bazi. Ang pinakamasama, hindi naman siya masyadong masama. Weak Bazi is talaga. Kailangan mong alalayan. Kailangan mo ng maraming papaswerte, kailangan mo ng more boast of luck, kailangan mo ng more, kasi ang weak Bazi kasi, yun yung mga mahihina, no? So, hindi mo yan kasalanan. Kasalanan sa ina mo kung kailan ka pinanganak. No? Yan talaga ang kapalaran mo. Yan ang para sa akin, aside from 10-year lucky pillar, ang tinatarget ko talaga makuha dyan if I am weak or I am strong or I am balanced. Ang mga balanced Bazi or mga balanced destiny chart, yun po ang mga swerte. Kahit anong gawin mo, may darating talaga sa yung swerte na matindi. So, ang mga week kasi, yan po ay may mga araw, may mga hour, may mga month, may mga nila na kailangan nila na magbuboost talaga sila ng power para ma-consume nila ang greater na generating nila na makakatulong sa kanilang buhay. Which is, ang week Bazi, prone sila sa poor health, tapos prone sila sa disaster, illnesses, no? Although, ang mga babae na mga weak Bazi, they are graceful, delicate, touching from the positive aspect or sickly and characterized by bent bones from the negative aspect. Kung lalaki naman ang weak Bazi or weak destiny niya is delicate siya, handsome, guwapo, smart, positively or weak and characterized by bent bones negatively. So, ibig sabihin, madali siyang, huyang siya ba? In short, kung masaktan siya, talagang tago sa puso. Ang nakaganda lang sa mga strong Bazi or mga strong element, mga strong destiny chart, kahit saan mong pa yan kahit dumanas pa yan ng mga pagsubok,
malalagpasan at malalagpasan yan. Tapos, kung saan mo yan ipagtapon-tapon na mga lugar or mga kung ano bang gagawin niya sa buhay, masusurvive niya because they are because I am strong, naranasan ko din. Tapos, maganda ang kapalaran din. Balance base is good. They have good destiny and good fate, good fortune. So, hindi